lahat po ng kapitan, lahat po ng barangay ng Arayat, nabibigyan po ng mga proyekto. Pero ang iisang barangay po ng Lakyos, siya po yung hindi nabibigyan. Kaya kami po nagpapasalamat sa po ng aking pamilya na maringgan po ang ganitong nangyari kay Mel. Sana po makamit namin ang hinihinging hustisya po. Lahat po ng paraan para ipakita po namin na kami hindi sumasalungat sa kanila. Before we ask questions, we'll be asking yung ating pong invited resource person, si SB member Che Lumbang. Asa si Che, Konsehal Che Lumbang, andyan ba? Wala siya itong last hearing. Yes, so kasi wala po kayo dito nung last hearing, so we will be giving you a chance, no? Para po makapag lahat po kayo ng inyo pong mga nalalaman at nasa loob po. Kaano-ano niyo po yung Mel Lumbang? Si Barangay Captain. Good morning po. Asawa ko po. Okay. Sige. Ma'am, you are now recognized. Please tell us your story. Okay po. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat at kami nabigyan po ng pagkakataon para makaharap po kayo sa ating pong Committee on Public Order and Safety. Malaking kapasalamatan po sa inyo at kami nandito ngayong umaga na to. Kasama ko po ngayon ang aking pong anak na si Camelo Ivan Lumbang. Isa pong karangalan sa amin na kami naimbitahan ngayong oras na to sa ngalan po ng Pamilya Lumbang, Pamilya Mercado. Taos puso po ang pasasalamat namin. Una po sa ating pong Senior Deputy Speaker, maraming salamat po Congressman Dong Gonzales, at sa mga kasamahan, kaibigan po ni Mel Lumbang, na walang sawang sumusuporta po sa kanya mula nung siya'y nakalaya. Sa akin din pong sa amin din pong kaibigan na si Congressman George Bustos, sa kanya pong matalik na kaibigan na si Mayor Ross Gamboa, at saka po sa ating pong amin pong matalik na kaibigan din po si Tatay Pineda. Una po, si Mel Lumbang po, noong nakasama ko po siya, noong 1997, doon po kami kinasal. Mula po noon hanggang sa huling araw po niya, magkakasama po kami. Nakita ko po sa kanya na lahat po ng ibig po niya at pangarap po niya makatulong sa kanyang bayan, sa mga taong lumalapit sa kanya. Kaya noong pong 1996 na naging asawa ko po siya, kapitan na po siya ng Barangay Lakyos. Siya po nanungkulan bilang kapitan ng aming barangay. Lahat po ng kanyang pangarap nagagawa po niya hanggang sa naging ABC president po siya. Naging ano po siya ng mga barangay, Liga President. Halos po lahat ng kanyang mga kasamang kapitan, maganda ang pakikitungo po niya. Hanggang sa naambus po siya ng 2 beses at nakahabol po siya ng mayor noong 2004. Hindi nga lang po siya pinalad. Tapos po, noong 2007, doon po siya nakulong nung sa 14 na taon po na nasa Muntinlupa po siya. Pero nakalaya po siya noong 2021 August. Napagpatuloy po niya ang kanyang pagsiservisyo sa amin pong Barangay Lakyos.
nahalal ulit po siya bilang kapitan at hanggang sa nagawa po ulit niya ang kanyang pagtulong sa amin pong mga kabarangay. Hindi man po sa barangay, sa buong Arayat po, napupuntahan po siya at natutulungan po niya lahat ng mga pumupunta po sa kanya. Lalong-lalo na po sa mga karatig bayan namin. Kahit na po ipagtanong niyo po siya, lahat po kilala po si Mel Lumbang. Lahat po natutulungan siya dahil sa mabuting loob po niya. Nung nanalo po siya itong 2022 ay November 2023 na bilang kapitan po ng aming Barangay Lakyos, nagumpisa na naman po ang kanyang ganitong sitwasyon po sa aming barangay. Lahat po ng makakaya niya, idinadala po niya sa barangay para maitulong sa amin pong mga nasasakupan. Pero ako po, isa po akong nanunungkulan ngayon sa aming bayan. Nakikita ko po kung ano po yung pakikisama ng aming pong nanunungkulan sa aming bayan. Lahat po ng kapitan, lahat po ng barangay ng Arayat, nabibigyan po ng mga proyekto, lalo na po yung mga binibigay na tulong sa aming mga kabarangay. Pero ang iisang barangay po ng Lakyos, siya po yung di nabibigyan. Lagi po lahat ng mga proyekto, lahat ng mga dapat idala sa mga barangay, tanging Lakyos lamang po ang hindi nabibigyan. Hindi po lingid sa aming bayan, Arayat, na kung ano yung nangyayari po. Kaya kahit na po hindi po ninyo naitatanong, kung magpunta man po kayo sa aming bayan, Arayat, mula po nung nanalo ulit po siya ng bilang kapitan, gusto man po niyang gawin lahat. Pero dahil hanggang sa kapitan lang po ang kanyang katungkulan, kaya umaakyat po siya sa probinsya para makahingi ng tulong para ibaba sa aming barangay. Isa na po dyan ang nalalapitan po niya, ang aming pong board member na kasalukuyan po, si Board Mika. Siya po yung laging napupuntahan po niya. At patunay po ang aming kapitan ng Lakyos na ngayon, nabibigyan po ng proyekto ang Lakyos. Siya po yung nalalapitan niya para makadala ng mga proyekto, ayuda sa amin pong barangay Lakyos. Lahat po ng paraan para ipakita po namin na kami hindi sumasalungat sa kanila. Ang katunayan po niyan, noong nakaraang eleksyon po ng 2022, siya pa po ang tinulungan ni Mel. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa po ng aking pamilya na maringgan po ang ganitong nangyari kay Mel. Sana po makamit namin ang hinihinging hustisya po. Maraming salamat. Okay. Mahirap talagang namamatayan, lalo na wala pong hustisya. But of course, we need to find out yung po sa ating mga kapulisan kung ano po yung ginawa po nilang aksyon. No? We have received the copy of the update of that killing incident doon po sa Arayat. At kung hindi ako na magkakamali, Konsehal. Konsehal po kayo ng bayan, ano po? Napatay po si, nabaril po siya noong August 11 po. 11, 2024. Last year lang po to, no? Opo. Last year lang po. August 11. Opo. At, okay, incumbent na pala siyang kapitan. Nung tumakbo po siya pala siya ng mayor. Noong pong 2004.
2004 siya tumakbo. At sinong kalaban po niya sa pagtakbo? Bali, 7 po sila noon. 7 po. Yung incumbent ba, nagkalaban sila? Opo. Nagkalaban din po sila. Opo. Okay, siguro pakinggan po natin sa sa provincial director siguro, no? Para at least mabigyan po kami ng update kung ano na pong nangyari sa kasong ito. Recent lang po to, August 11, 2024. Sige, you are Your Honor, recognized. Mr. Chair, good morning po. I'm Police Colonel J.D. Mandal, the Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office. And yes, the incident was happened on August 11, 2024 at 8:30 p.m. So, nag-create po tayo ng SITG in order for para po mabilis natin na ma-investigahan, ma-solve po yung case ng kay Chairman Lumbang. And based on the investigation conducted by the investigation officer of the case and the Chief of Police of Arayat, we have already identified one of the suspect. But however, constantly po nakikipag-coordinate po yung ating IOC kay Ma'am Lumbang, and nasa kanya po, humingi po siya ng documents for her to review her affidavit para po maisampa na po natin yung kaso. But however, hanggang ngayon po, hindi pa po ata nakapag-decide si Ma'am Lumbang para po makapag-file ng kaso. Okay, siguro pakinggan po na natin si Konsehala Lumbang. Opo. You are recognized, ma'am. Yes, sir. Sir, andito po yung kanilang binigay na papel. Actually po, pinuntahan po nila ako noong session day po namin. Pumunta po sila sa office, dala-dala po nila nito. Sabi ko nga po, basahin ko muna. Nung nabasa ko po, sir, ay bago po kami nagkahiwalay dun sa office ko po, nasabihan ko po sila na pwede ko po bang pakausap itong sinasabihan po nilang nakausap nila. Siyempre, dito po sa papel kasi dito, ako po'y magpipirma, ako po'y sasang-ayon sa taong nakuhanan po nila ng impormasyon. Siyempre, sir, ako po, gusto ko rin po na magawan po na resulta talaga ang pagkamatay ni Mel. Siyempre, kami po humihingi po talaga ng yung totoong gumawa sa kanya, yung totoong bumaril. Sa mga nakaraang araw po, hindi po sila nagko-comply dun sa pinag-usapan namin na pwede ko po siyang makausap, pwede ko makaharap. Alam ko po na sinasabi nga po confidential, pero siguro po sa parte po namin na pamilya, gusto po namin makaharap. At bago po ako pumirma na sasang-ayon sa mga nakalahad po dito na salaysay nila, gusto ko pong makaharap. Yun lang po yung hinihingi ko po sa kanila na hanggang ngayon hindi po nila naaano po sa akin na haharap po, sir. Okay, sige, before we proceed, I will recognize the Provincial Director, Di Mandal. But for the meantime, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Ambrosio C. Cruz, also Congressman Bong Tebes, and also, wala na, yun na po muna. See? Na-acknowledge na po natin. So, may allegation po si Mrs. Lumbang, PD, that allegedly, yung sinasabi po niya ngayon, meron daw po kayong usapan na makaharap? Opo, kahit lang po kami lang pong pamilya, makaharap po. Siyempre, yung pong suspect? Yung pong witness, sir. Yung witness? Yung witness. May binigay po kasi sa akin dito, yung witness, tsaka yung picture po na tinuturo nila. Siyempre, sir, mayroon po ako dito sa laysay na dapat kong pirmahan na nakalagay po dito, sumasang-ayon po ako dun sa tao na witness po. Siyempre, ako po, gusto ko rin naman po yung talagang totoo, siya yung pirmahan ko po na totoo talaga yung tao na tinuturo. Siyempre, sir, ako po na naranasan ko na po yung may nakakulong na pamilya. Siyempre, may pamilya po to. Kung hindi po talaga sila. Kumbaga, sir, alam niyo po siguro kung anong damdamin ng isang pamilya. Kung sila yung maturuan na hindi naman pala yung siya kanya talaga nagmula yung gano'n na pangyayari. Siyempre, sir, baka yung pamilya na yon
kamukha rin namin na magdusa ng ilang taon or hindi na makasama nila. Yun po sa akin, sir, na inano ko po sa kanila na makaharap ko lang. Siyempre, hindi naman po siguro sa maraming tao na ihaharap, kami lang po. Hanggang ngayon po, hawak-hawak ko pa rin po yung papel na hindi po nila inaano sa akin yung tao. Okay, naiintindihan po yung damdamin nyo, no? Mrs. Lumbang, na sinasabi nyo because na experience nyo doon sa asawa nyo na nakulong siya. So ngayon, we will give the chance sa ating pong mga kapulisan what is the protocol. Ano po ba talaga yung protocol kapag dating sa ganyan? At ano po ba yung pinapipirmahan nyo sa kanila? Is it a waiver or pagsang-ayon doon sa kanilang sa inyo pong witness? What is the real scenario? 'Di ba dapat well coordinated kayo, PNP saka yung pamilya ng biktima? Pero parang it seems na merong Pwede ko pong ibigay. hindi ko maintindihan sa kwento lang siguro pakinggan natin PNP muna. Sir, I will answer in behalf of the Pampanga PPO, sir. I was informed earlier by the investigator in case that yes, it is true that they have a eyewitness that provided information with respect to the possible involvement of this name, particularly this Mr. Estrella. However, according to the IOC, the prime witness is having second thoughts on appearing because of fear of his life. But if I have to personally talk to this prime witness and bring him to the family of Kap Lumbang, I will bring him so Sige, that the family could talk to him personally, sir. Okay. For the meantime, I'll be asking yung provincial director. Unless members would like to interject. Yes. PD or sino ba yung nakausap dun sa witness na magwi-witness dun sa pagpatay? The investigator on case and the chief Investigator. of police, Your Honor, Mr. Chair. So what is the right protocol? Ano ba ang tamang protocol dyan? Hindi naman kasi ako pulis. Yeah. Pag pumasok na dito si General ako, palagay ko malalaman ko kung paano. Pero ano ba talaga yung protocol pag ganyang meron kayong nakukuwang witness? Alam ko na siyempre nag-worry tayo doon sa buhay din ng witness. But considering that the family or the wife of the victim wanted to see kung sino magwi-witness, I think yung kanyang premise kanina parang merong behind her mind, meron siyang something na parang bang sinasabi niya sa sarili niya na baka mangyari to sa witness na to na maging, well, I hope I'm wrong, pero parang bang sinasabi ni Konsehala Lumbang baka mamaya mali yung ituturo ng witness. Am I correct? Ganun ba yung premise mo, Konsehala Lumbang? Opo, sir. Oh, yun. So, tama. So, yun yung pumasok sa isipan ko. So, now, ang tanong, what prevents you to let her talk to the witness? Actually, sir, pwede naman, sir, talaga, sir, na makausap niya yung witness. But based on the investigator on case nga, sir, is may natatakot daw po, sir, yung witness nila na humarap po kay Ma'am Lumbang. Oh. That is the reason why, Your Honor, Mr. Chair. Okay, sige. Sir. So hindi nyo pa rin nasasabi kay Mrs. Lumbang kung sino yung witness? Pangalan or basta ang ginagawa po ninyo, hindi nyo sinasabi identity ng Sir. witness, papipirmahan nyo lang sa kanila that this is that we have a witness. Ganun lang ba? Yes, based Or wala kayong sinasabing pangalan doon sa family? Sir. Binigay daw po, sir. Binigay. Konsehal Lumbang, you want to... Ito nga po, dala-dala ko po siya. Meron pong pangalan, may picture. Mula po nung araw na sinabi ko nga po na nagkita kami, binigay ito, hanggang sa ngayon, hindi po nila sinasabi sa akin na ayaw palang makipagkita sa akin ng ano. Pero wala po siyang dapat ikatakot. Kung gusto po niyang tumulong sa amin, siguro, lalo na nilahad na po niya sa inyo, mas siguro sa amin, kami po yung naging biktima. Kung gusto po niya talagang tumulong, nakipagharap po siya sa inyo, paano po sa amin? Kami nga po yung dapat niyang tinutulungan sa inyo, mas lalo po siyang dapat makipagkita sa amin. Siguro ang kausapin natin investigator. Sino ba investigator? Para at least direct na tayo, para huwag na tayo dumaan sa PD saka chief of police. Can you kindly state your name yung nag-iimbestiga?
So, ha? Oh, nag-take na ba ng oath yung mga members ng PNP natin? Kanina, investigator, nag-take na kayo ng oath. Hindi pa? Yung mga police na mga invited for the first time? Kanina? Hindi pa po? Please stand up and raise your hand. Lahat ng mga hindi pa yung mga police ba? Ikaw na lang, hindi? Kadadating mo lang ba? Wala na sila lahat. Ay, nandito ka na. Okay ka na. Okay ka na. Okay, so sige. Can you kindly satisfy the query of this representation natin na hindi kayo nagkaroon ng constant communication about this witness with the family ni Lumbang? Good morning po, Mr. Chair. I'm Police Corporal Marco Polo Ramirez and I'm the assigned investigator on case. Sige, can you kindly tell us the whole story about that yung sinasabi po ni Miss Lumbang? Actually, sir, nagkausap po kami ni Ma'am Cherry Lumbang. Pinuntahan ko po siya dun sa office niya together with my officer in charge that time, Police Lieutenant Colonel Abaha. And kumuha po siya ng kopya ng case folder and sinabi po niya na gusto po niyang makausap muna yung witness and sabi naman po namin is pwede naman po. Kaya lang po, nung nakausap ko na po yung witness at ihaharap na po kay Ma'am Che, nagdalawang isip po siya kasi sensitive po yung kaso, parang nangangamba po siya sa buhay po niya saka po sa pamilya niya. So, nangangamba yung witness at hindi na iharap sa So, wala tayong witness. In other words, kung ganun. Sige, Chairman Paduano, ikaw muna. Chairman, thank you, Chairman. PD, yung time ng incident saka yung investigation, are you the PD that time? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Yung Chief of Police, nandito din ba? Nung time na yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Kindly, Chief, kindly take your seat. So, PD, nung pangyayari, that was August 11, 2024, updated ka ba doon sa pangyayari? And that includes the witness. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When was the first hour or day that you receive an information that there is a witness? On mga month na, sir, mga October, sir. So, August yung pangyayari, October. Sila, sir, Okay. nakakuha ng witness. Now, the municipal, the Chief of Police of Arayat, Colonel, have you taken your oath? Nakapag-oath na ba kayo? Opo, sir. Opo. Sige. Anyway, the incident happened on August 11, 2024. Kailan po lumabas yung witness? Sometimes October po. October na rin. So that was more than a month after the incident. Yes, sir. Opo. Okay. Now, ano ba itong witness natin? He volunteers or she volunteers? Voluntarily po. Voluntary. Ano siya, lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. So, he has direct knowledge of the incident. Yes, Your Honor po. So, nandun siya Yes, Your Honor po. nung binaril. Yes, Your Honor. Okay. Hindi nakamask yung Hindi naman nakamask yung gunman. Hindi po, sir. Okay. So, based on your investigation, paano niya raw nakilala? Kilala niya ba personally yung gunman? Hindi po, sir. O so, paano niya na-identify na this person
Ito yung gunman dahil kilala ko siya, di ba? Kung mukha lang kasi, kung hindi niya naman kilala personally, hindi niya talaga malalaman kung sino pangalan nun. Paano niya nakilala? During the incident po. Hindi nga eh. Tinanong kita kung kilala niya personally, sabi mo hindi niya kilala. Paano niya nalaman na si Juan de la Cruz is the gunman? Nagkaroon po ng, ano sir, yung sa Rock Gallery po. Sorry, sa? Nagpakita po kami ng mga... Rogue Gallery. Opo. So walang CCTV to Wala po. Wala. So, nung pinalabas yung Rogue Gallery, tinuro niya. Opo. So, voluntary siya lang mag-isa. Opo. Wala siyang companion nung time na nangyari yung incident. Walang companion yung witness? Siya lang po. Siya lang. Saan ba nangyari to? Barangay Lakyos po, sir. Saan ba loob ng barangay hall? It happens inside the barangay hall po. O di ang daming tao dun. Tama? Marami po, sir. O so, ay yung witness ba taga Lakyos mismo? Hindi po, sir. Oh, but why he was there? During that time po, Sa barangay hall pa during that time po, sir, meron po siyang basketball po. Basketball ng Tournament po. tournament ng barangay? Basketball po. Opo, Ng barangay? barangay Lakyos. Opo. Oh, konsyal, sa barangay hall pala nangyari, maraming tao, but bakit po ang nag-witness, isang tao lang, hindi pa taga roon? Kaya yun nga po. Yun nga po. Oh, no. Okay, ma'am. So yun yung isang question mo. Opo. Bakit? Opo. Diba? Tama. Okay. Now, Chief RD, medyo ako, duda rin ako dyan. Kasi with all those people that was present during that incident, isa lang yung nag-witness, hindi pa taga roon. And coincidentally, he was there because may basketball game. But whatever it is, ang question nandun is, do you find it credible, Chief? O yung investigador? Mr. Chair, Your Honor, sir, I Yes, Abby. understand, sir, the reservation of the family of the victim as well as the members of the honorable committee. And as I said earlier, sir, I will look into this personally if I have to talk personally to this witness to extract more information with respect to his possible knowledge in this case po. And I will report to you personally, sir. Thank you, RD. Yun ang dapat. This case should be reviewed. Kasi kahit ako, no, offhand, wala naman akong conclusion na yung witness is not credible because he might be the only one that has the courage to come out and to testify as a witness. But ang duda ko dito is he's not from that place. Second, marami palang tao barangay hall, bakit walang nag-testify o mag-witness doon mismo sa taga-barangay? And the person that was killed during the time is a barangay captain. Sigurado ako may mga staff doon. Diba? Now, and the witness, all the volunteers, more than a month after. Tapos tinanong kita, Chief, sabi mo, volunteer. Why did he volunteer anyway? Chief, why did he volunteer? Kasi nga po, sir, nababother siya doon sa nakita niya. Nababatid siya sa konsensya niya. Pero nababatid siya, then suddenly, umatras siya. Yun nga po, sir, kasi nung una po na nakausap natin, nag-wheeling siya. And then itong as reported po, nagdadalawang isip po kasi natatakot na doon sa buhay niya at saka doon sa pamilya. So, Chairman Paduana, please lang, para madagdagan lang yung information that para magkaroon pa ng sustainability yung questioning mo. Kasi dito sa report that they have submitted to us just now, no? Ngayon lang, nakita ko, binasa ko, hindi lang isang witness pala yung lumabas. Dalawa. Andito ang pangalan, hindi ko na lang sasabihin pangalan ng witness, at meron pang isang witness din na lumabas. So, dalawa tong witness. Ang tanong ko lang sa mag-interject lang ako praso. Pareho bang hindi taga ron? Taga Lakyos yung yung Lakyos yung dalawang
witness. At before we proceed, I saw si Chairman si Chairman Salceda, sir. Welcome. At sino pa isa? Yes, Chairman Joey Salceda. Sige, go ahead po. May dalawang witness pala kayo dito. Pareho bang taga roon yung witnesses na nag-appear sa station nyo? Yung isa po, taga-ibang barangay. Yung isa, hindi taga roon? Yes, sir po. O yun. You can proceed, Chairman Paduano. For your information lang.